Hallelujah. How good and how pleasant it is when brethren dwells together in unity. Amen? It was the word gi-inspired sa Ginoo ngadto sa iya mga katawhan, dilihugan sa Espiritu sa Dios, minanduan sa iyang gahom. Nindot kaayo mga igsoon ang tanang Kristohanon nga magkahiusa sa pag-alagad diha sa Ginoo. Hallelujah. Kinsay na yung mga balang kasulatan diha ninyo be? Raise up your Bible. Hallelujah. Akong i-challenge ninyo mga igsoon every now and then nga mga unta sa pulong sa Ginoo, tuguting nga ikaw na adyo pinggan. Amen. Kay makasabang tag mo dito sa taghuong sa kaldero. Tuguting nga na adyo pinggan because this is our meal, our nourishment, our daily bread. Hallelujah. Thank you, Jesus. Can you open your Bible? Talagsaon ra kayo ni mga igsoon. Dalaga ng Diyos in the book of Genesis. Chapter 1. Siyempre kayo dumdumon. Genesis chapter 1. Let's read from verse 26 up to 31. Genesis chapter 1, 26 to 31. Kita na? Klaro, kita na. Okay. Atong basahon. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Maragpitla, no? And everything that creepeth created. Okay. Let's read verse 27. So God created man in His own image. In the image of God, created He him. Gibuhat niya ang lalaki nga, laki John. Created He him. Amen? Klaro kayo? Male and female created He them. Gibuhat niya sila. Next verse 28. And God blessed them. Wow. Kinsay lalaki babae diha? And God blessed the male and female. Thank you, Lord. And God blessed them. And God said unto them, be fruitful. Magmabungahon ka. Amen? Be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue the land, and have dominion, again, over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. And God said, behold, I have given you every herb bearing seed, every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree in which is the fruit of a tree yielding seed. To you it shall be for meat. Next verse. 30. And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to everything that creepeth upon the earth, wherein there is life, God had given every green herb for meat. And it was so. Last verse. And God saw everything
that God had made, and behold, it was very good. Very good. Amen? And evening and the morning were the sixth day. Dalaga ng Diyos. Sa itong pagbasa mga igsoon sa mga bersikulo sa libro sa Genesis, I have one word nga gibalik og kaduha nga kung ihatag ning tanas kabuntagon, wherein kuhaan ako nato og dako kay pagtulon-an sa tong kinabuhi for us to really embrace the blessing sa Dios despite sa pandemya, despite sa pandemic. And this word nga gipakita sa Dios, gihatag sa Dios ning tanas kabuntagon nga atong paghisgot mga igsoon, it's all about dominion. Everybody says dominion. Dominion. Para ninyo, unsay gitawag og dominion? What is dominion mean? Unsay ko pasabot sa kanang dominion? Unsay binisaya sa dominion? Dili tong dominion. Dominion. Unsay binisaya dominion? Pag-asikaso, unsa pa? Pagdumala, okay? Pag-manage, unsa pa man jud? Pag-atiman. I have my translation right here. Cebuano Popular Version, gitawag siya og magbuot. Amen? Magbuot man mo. Dominion, in the theological meaning, it talks about supremacy. Wherein, ang tao nagitagag dominion sa Ginoo, He is supreme being. Ug matod pa sa balang kasulatan, from verse 26 down to verse 31, gihatag ngadto sa tao ang gitawag og dominion. Pagbuot nga ang tao ay magbuot sa tanang butang sa kalibutan, mga naglupad sa kahanginan, mga naglangoy ilalom sa tubig, sa kadagatan, sa bisan asa, mga nagkamang ibabaw sa yuta, ug mga naglublog ilalom sa mga yuta. You have dominion. Ikaw may magbuot. But one thing nga ako nakita mga igsoon, ang problema sa mga tao, natong mga tao, at the start, sa pagbuhat sa Diyos sa tao, if you could still remember mga igsoon, sa wala pagibuhat sa Diyos ang tao, it was so good. Nindot kayo kay ano man, everything was already there. Gibuhat sa Diyos ang firmament, ang dirt, ang kalibutan. Gipatunga sa Diyos ang asa man ni subang nga adlaw diri no? Diri ni subang nga adlaw. Dayon ang bulan, nisubang po sa panahon sa kagabion, gibuhat sa Dios ang mga alibangbang, ang kanding nga nagkabalangoy dito. Gibuhat na sa Ginoong tanan mga mananap na nagkamang, naglupad, gibuhat na sa Dios. Before niya gibuhat ang tao, everything, you name it, apil ng kuto. Naan ang daan. Nang mahinumdum ko, una ginaning kuto kaysa tao, ha? Kiniingan man sila nga, adi ka pahinguto, ilupad kas kawayanan. But pasabot ang kuto taga kawayanan. Natingala ko ano bitaw. Anyway, everything was there. Gibuhat sa Ginoo gikan pa sa first day until the fifth day, and on the sixth day, nipatunga ang Dios sa daghan. Dili na tumayhap ng mga butang. And then, there was man. Yang gibuhat. Gibuhat niya ang tao
Sa verse 26, ngayon siya, from our image. Kabalo ba mo kung sa image sa Dios? Dili tong image nga litrato, o hulagway, or larawan. The image of God talks about what kind of creation was He. Let us understand. Ayon ang Diyos, and God said, let us make man in our image after our likeness. Did you notice nga sa dihang gibuhat sa Dios ang tao iyang gitagaan ni gipakita sa tao ang katungod, ang gahom, gikan ug sama gayud sa Dios nga iyang gihatag sa tao sa dihang gibuhat niyang tao. That is why siguro wala mo nakabante mga igsuon na kitang tao na atay gitawag og personal or natural healing. Bisag dili ta mo dapat og mga herbal diha og mga tambal-tambal na aragitay natural healing. Because there was in us, or there is in us, gibuhat sa Ginoo, the nature of God, gikreata from His image and likeness, nga dunay gahom, gamhanan. Amen? Muna sa dihang masamad mo, na hinumdum kong Pastor Ariim, kanos atong sa tong adlaw nga ni Ari diri ni uli kina dili siya ganang magdagan namong istorya na mauli pag-abot niya dito sa ubos sa crossing sa Balugo naka gihitan siya giro nasamad iyang tuhod iyang tiil nya di man siya padala kag itsyo gidala namo dire pag-abot dire niingon na si Brother Pastor may dito nagkasunis ka niya Pastor Ariim nga sayang kay kasunis. May manang panit kay maayo ra. Diba? May manang atutod kay maayo ra. If you notice with that word spoken, there is natural healing in us. Because gibuhat ta sa Dios, gikan og sama sa iyang dagway, sa iyang kaugalingon. That what God contain, He has power. Amen? Manang maayo ra gyud ta ug masamad magtunok ta ako nasamad tilak adlaw naayo na si Daniel nga nanggarab nang kumpay nasamad diri karon ayo na. There is in us. That is why if kun ato rin tan-aw na tong kaugalingon, we are the resemblance of God. Kawangis ta sa Dios. Sakto ba na bro? Gibuhat ta sa Dios sama gid siyang dagway. Therefore, God is telling us nga kinahanglan kitang maghuna-huna sa nag-create nato because wala tay ato kung wala siya. Meaning wala tay gahom kung wala siya. Amen? Amen. John chapter 15, apart from me, you can do nothing. Bisag na pa mo'y mahimo, bisag na pa tayo mahimo, ang ato mahimo, walay nahot. That was the experience of King Solomon. Let's talk about dominion. Nindot kayo ang Amplified Translation mga igsoon nga kung gigupitan because giinani pag-istorya sa Amplified Translation kung mahimo kung makakuha ta sa Amplified Translation mo ni ang pagka-istorya. So verse 26. And God said, let us, Father, Son, and Holy Spirit, make mankind in our, gi-emphasize with pag-ayo, our image. If you notice, gi-enclose sa usa ka box, Father, Son, and Holy Spirit. Kung imo na tanawon, there is common in them nga naaday nato nakatakod, and that is the power. And that is why pag-abot sa ubos nga istorya ningon ang Dios, and let them have complete authority. Amen. And let us have complete authority.
Og nganong ang problema nato karon, nganong wala ta nakasinati og nganong lisod kita makasinati og panalangin. Where in fact in verse 28 nagingon ang Dios, and God blessed them. Og ipanalanginan sila sa Dios. Wala pa dito nga ang panalangin, gihatagan sila katungod. Amen? Sa verse 26, and have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living creature that moves upon the earth. Gihatagan sila katungod. Therefore, the process is this. Gitagaan tag authority, gitagaan tag dominion. Right after the dominion follows the blessing. The question is, unsaon nato pagkabaton sa panalangin sa dihang na natin authority? This is the common problem sa natong mga tao. Because gihatag sa Dios ang authority or dominion nato over the fish, over the goldfish, over the unsa pa nang klase sa mga isda. Si Jetmar kaning sinuramin, mga sitwasyon na sila mga isda. God has given us authority. But one thing problema usahay nato because di na ta maka-focus sa Ginoo kay ang isda na moy naay dakong authority nato. Nakuha ko ninyo ang point? Nakuha ninyo akong point? Meaning, ganan ang Diyos that when we see some things, makikita tayo sa kabutang, ang atong una-una, dili makasintro sa butang, dili makasintro sa Ginoo, nga makapasalamat nga naatay na batunan ng mga butang. Pero ang problema, mani kasagaran, I'm sorry but this is true. Ang kasagaran problema nato mga tao, kung naatay mga butang, di ta makaatog simbahan sa pagsimba kay ulan na baron akong kanding, wala pa pasilungan. So the authority, wala ni mo gamita. Don't you have authority? Unya kang kandinga ka because I will use my authority to worship the Lord. But instead, nahimong gamhanan sa imong kinabuhi ang kanding. Because mahadlok ang kanding maulanan o mapulang. That's the common problem. If you notice, wala pa niya panalangin ng Ginoo unless wala niya gitagag authority ang tao. Muna ang kitang tao na atay dakong pagbuot over everything. Mabita na usahay. Kanina na yung istoryahon. Kita, natay mga hayop, pagod na itong giro. Magiging ako nakita yun. Ang amo, magsunod-sunod sa iro, ugasang mo paingon ng iro, di ba? Instead, unta, balik araw na to. May kita untang amo mo ay mo pasunod sa iro. Kita naman o imong amo sa iro. And what happened is, kita na hinuin na nga hadlok batok sa mga animals. And this is the work of the devil. If you notice, from chapter 1 and chapter 2 and part of chapter 3, sa wala pa nahulog sa pagpakasala ang tao, there was no fear indeed. What gay kahadlok? Because that authority and power nga gihatag sa Dios gigamit sa tao. Nga makita siya leon, hindi siya mahadlok because I have my authority more than you, lion. Pero sa inyo tabo nato karon. Kita tag leon. Kita tag iro, dalagan na yun. That was the reflection of the works of the devil nga ang power and authority ang gihatag sa Dios sa tuwa mugamay. In short, in other words, wala na hingpit ang atong pag-receive sa pagtuo nga gihatag sa Dios nga ri kanato gumikan kay nisulod naman ang kahadlok. Look at this. You might wonder why. Have you ever asked a question? Nganong ang karabaw manungay? Nakapangutan na ba mo, anak? Nganong ang iro mamaak? Nganong ang iring mga marasman? Nakapangutan na mo, anak? Nga kung inyong basaw ng balang kasulatan at the very beginning pagbuhat sa Diyos sa tanang mga butang, sa tanang mga hayop, grabe kaamo kaayo sa mga hayop dito kang adhan. Plagan ninyo? Magdulog ra si adan og tigre, magdulog ra si adan og leon. Iya harang pangtandayan tong mga unsa na gayud pagtanday gilipante, no? I mean, napasunod niya ang tanan.
Right? Imagine how God gives Noah authority to command all kinds of animals. When God restores the dominion dito kang Noah. Kita ba ninyo? Tanang animals ni sunod. Because gigamit ng authority. Pag abot sa Bagong Testamento, the same thing gihatag sa Ginoo kanato. Niingon sa libro sa Lucas, I have given you authority to trample down snakes and scorpions. O kanang authority, kinahanglang mahinumduman nato na ang gahom na sa Dios kaniya kanato. Amen? Kinahanglan nato ng hinumduman. Pero kay lagi ang problema nato is nanatay dominion, nanatay authority kay gihatag sa Dios. Ang problema, how we use that dominion. How we use that authority. Sa atong kinabuhi, labi na sa pangalaga sa Ginoo. Usbo na ako. In the book of Matthew chapter 22, there was a story nga ang amahan na siya'y kasal, siyang anak. Naset na, naihaw na ang tanang ilihawon. O niya niyo ang amahan sa iyang mga servants, sige, panaw na ang gipang imbitar. Chapter 22. So ang mga servants namadto sa gipang imbitar. Ta, bitawag. Dali na mo, kay naandam na ang tanan, mga na ta. Apil ta sa bangkiti sa kasal, sa anak sa among amo. But ang tanan, wala ni adto, ni balibad. O sa ingon nila, ang ilang rason, mula ko sa akong uma, akong negosyo, akong hayop. Meaning, that time is required sa master nga muadto ta. As God is the supreme being, sovereign Lord, nga gihatag tagatungod, kita mo submit sa sovereignty sa Dios. Pero this authority nga gihatag sa master, ningon ang gipang-imbitar nga ay matungkos baon. Nabasa ba ninyo na Matthew chapter 22? Tanawan ninyo. Ang ilang rason dili mo ato kay matungkos baon akong patigayon, akong adtuon, meaning ang nakakuha silang attention o focus dili na ang Dios kundi ilang gigamit ang dominion of authority nga mo submit dito sa gikinahanglan sa ilang baon, sa negosyo o sa uban pa. And this is the reflection sa atong Kristohanong kinabuhi karong mga panahon nga sa tanan natong pagabuhaton, dili man sala ng magnegosyo ta, dili man sala ng magbuhi tag mga hayop, dili man sala o magtagad-tag mga animals, ang sala lang kung ang atong panahon dili makahatag sa Ginoo, pero dako kitag panahon sa atong isda, dako kitag panahon sa atong iro, dako kitag panahon dili lang iro, atong Facebook, ato ang unsa pa diha, dako kitag panahon, pero atong panahon sa Ginoo, mag-ampo ta sa iyo sa buntag, magtaas na kayo ang 10 minutos. O niyan tayo mag-ampo sunod si man o 10 minutos mo ka. Kaya ko na mag-ampo yung tawanan. Kabantay mo. I'll tell you honestly, previously sa Bungaw pa, aniod to, after Sunday, na natong panahon na sa Pastor R.A.M. Ampo. Ako may gipampo. Ampo. Pagkaman ako gampo niya sa Pastor R.A.M. Kaya pa yung magbuto na kaayo. Wala ka ni kabut og 5 ka minuto. Nga pag-ampo before mo kaon, taasan na ta. Samot before ta matulog, o niya mag-ampo ta, taas na naman naging 2 ka minuto, 3 ka minuto, taas na naging na. Kaya usahay, wala na tayo pulong ikabungat sa mga pag-ampo. Kaya wala na tayo kabalo kung saan pag-ampo. And this is our problem. Wala na nato na-use ang dominion and authority to submit the sovereignty sa Ginoo, kundi tuan na sa mga nabisihan.
Muna ko na ito tanawon mga igsoon, balik ta dire. In verse 26, nagyan ng Diyos, let us make man in our image after our likeness and let them have dominion. This word dominion is the same as control. Magbuot, pagbuot, control, dominion over the fish. Ngayon ka nga, akong hinalay ron. Kaulan ng raba. Yan to. Ako matitaw naghalay ato. Ako po'y naglaba ato. Ako po'y nagkuhan ato. Ako po'y masuot ato. Di ko ito mareklamo. Pero kung nagsimba ta, unya mo ulan, unya mo gawas sa simbahan ni dali-dali pamuha sa atong hinalay, ang imuhang panahon, nawal na sa pagsimba sa Ginoo, kay mas dako og authority itong hinalay. Mali kasi ka lang problema nato. I said nato. Because one thing kinahanglan sa Ginoo is focus diha kaniya. Amen? Ningon ang Hebrew Kapitulo 12, fix your eyes on Jesus during the time of worship, during the time of service. Itutok ngadto kang Jesus imong mga panglantaw dili ngadto sa ubang mga butang makabisi nimo. Because aside from giving your time ngadto sa Ginoo, kung disturbo na gani, that is the work of the devil. Amen? If you noticed one time, mga tinunan, nagsokis ni Jesus. Di kini mga bata, kasabay-sabay, dagan na, gabibok-libok. Di na mga tinunan nga. Ikot yung mga bata. Kung sa gikan ni Jesus, pasagdai ang mga bata. Amen? Pasagdai ang mga bata. What does it mean? Meaning, gitagaan sa Diyos og emphasis ang mga tinunan nga ang imong katungod, dominion to listen, authority to listen the Lord, ayaw yun og gamita ang imong atensyon nga masamo ka sa mga bata aron mawala imong focus ngadto sa Ginoo. But use your authority to listen. Bisag na pa yung mga disturbo, di jud ta magpadaog because I have authority to listen. To ignore sa mga disturbance. Managikinahanglan nato mga igsoon. And so, after the dominion na gihatag sa Dios over the fish of the sea, over the fowl of the air, over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creepeth up in the earth, tanan-tanan na. Nadi ang negosyo sa panagat, nadi ang negosyo sa mga hayop sa katol, nadi ang negosyo sa mga yutas, kalibutan, panguma, panon, o tanang creeping thing. This is what I am amazed. Na-amaze ko ba? Tanaw ko mga igsoon, akong sabtong pag-ayo ha? Kining Ginoo nga naghatag nato mga igsoon sa maong dominion, kung imong tan-awon, kaning word nga creepy. Unsay root word ana? Ha? Unsay kanang mga nagkamang man na siya. Mga nagkamang nga makahadlok. Unsay spelling of creepy? Ha? Naiway. Same, creepy. No? Apil na, ang gaon maghihatag sa Dios, gihatag kanimo authority, gihatag sa Dios kanimo, apil ang kanang creepy situation. Nga di unta ka mahadlok. Pero kita, may kamang creepy pindat kita. Kita creepy. The Spirit and the power of God nawala sa tuwa. Nga naman, because sa creepy situation, creepy nga dapit, nihawa ka, critical, manang mahinumdum lamang ko sa usa ka stress sa kapastor yun siya na naibatan mamisita lagi. Kanya ato mamisita, ana man yung kanang dayon na mo salop ng adlaw mamisita. Nya kay gitambagan siya na, mamisita kay ang imo ra bang alagian? Alabatan, meaning creepy na diha. Alabatan. Sa ID ko kay bisita jud ko nahimok man jud ko niya. Naman niya na. Ato gidya. Pagka abot niya sa mga dapit kay ngunungit-ngit naman. Abot niya na naman ni tingog. Uy. Itong ba naging ang creepy. Nga pala minawon. Ikuwi man jud. Kay Kristo ano siya? Musukol ka,
Ang yawa mo dagan mo to bago pod. Kung musukol ka, sige naman jud ko eh. Siya di na ni magsilbi ni. Layo-layo para ba to? Giyosok niya yung kagalingon. Usok siya kanta. Di magibadalag kung musukol ka. Kanta lang siya. Dagan sa lumba. Dagan nalaman siya. Nahadlok siya sa maong dapit. Yan na lang magipasumangit. O say, na yung mga sitwasyon yung anak ta. Skip, take task sa mga problema. I'm telling you. Have you noticed one story sa panahon nga si Jesus gikan sa Mount Olive, nag-ampo siya o bingon siya sa mga tinunaan nga, sige, manabok ta sa pikas lana pag unara mo. Kabasa mo anak sa libro sa Lucas. Pag unara mo, ang gibon ni Jesus niangat siya sa bukid ug nag-ampo. Samtang iya mga tinunang tuan na sa lawod sa dagat. Mutabok sila sa pikas, lanaw, daplin. Kaya wala man sila nag-ampo, pag abot sa tunga-tunga, wala sila nag-abot din silang destination because iyon ang balang kasuotan kay sungsungon ang hangin. Sabot ko sa sungsungon? Kanang sugata ba? Sa kung saan nila bugsay, mangusog na sila bugsay, sugata ang hangin, kinig indalagan. Mara kang nagmotor ba nga? Nes pulo tanhay? Mara nagmotor ba nga sugat ang hangin, mahinay jud imong mara jud kagipugan. Wa sila nag-abot din sa daplin. Ang nahitabo, gikusog-kusog sa balod, ni kusog ang hangin. And then Jesus na naog ka sa bukid, naglakaw ibabaw sa tubig. Imagine, asay kusog, kanang magsakayan or maglakaw? Ato lang Osbon, asay kusog, maglakaw or magkayak? Kusog ito magkayak no kay kusay mo bugsay. Tuloy naman dayon. Lindugan tuloy yung bugsay. Nya dagan ba sila so bugsay, kiling-kiling jud bugsay na. Baro to ba dito nga gamay. So dali ra makasutoy. Pero naapsan ni Jesus. Naapsan. Pag abot dito, kusog kay hangin, dagkong mga balod si Pedro, si Santiago, si Juan na nasakay sa sakayan, nangalisang na. Pagkakita nila na naglakaw. Look, hipi maning dapita ay abat. Di ba ning mga kaswatan na ay abat sa King James version. Sa uban na translation na ay multo. Creepy. Na ay abat. Usay man anita. Si Pedro ganahan siya makagawa sa problema, ganahan siya muhawa sa lunod niya ta diri, ikusog-kusog balod dagko yung balod. Unsay gibot ni Pedro? Ni siya, Lord, palakpan na ako nimo, palak ako sa tubig, paana ako nimo. Nibiya siya sa lisod ng sitwasyon, ganahan siya makagawa sa lisod ng sitwasyon. Nga atong panahon na sa mga panahon nga maglisod ang atong kinabuhi, kinahanglan ang magtinabangay. Amen? Magtinambayungay. Si Pedro, instead yung maingon siya nga, Juan, ikaw ba lang siya? Santiago, ikaw diya, kaya para dito malunod. Kaya ito magsigkabo, dito maglimas, pagkawa sa tubig. Anak, ito tinabangay. Pero si Pedro skip tape. Ganahan mo gawa sa problema. Problema, inuwara na diya. Di ko diya pasalabot. Naingon na sitwasyon. Ingon si Pedro, paana ako ni mo, Lord? Kaning tao, gikan sa problema, nga ganahan makagawa sa problema, sa dili minaayo nga pamaagi, nga iyang biyaan ang mga nagproblema without helping them. O niya, nagunaw na tang makaginansya ta, kaya makagawa sa problema, mas mo worse hinuon. Nganong ni worse? Si Pedro wala nagasakay sa kayan, nitunog niya sa tubig. Pagkakita niya sa dakong balod, naon sa initabo niya? Nalisang nahadlok siya, naunlod. Ningon ang balang kasulatan, pagkakita niya sa balod, nahadlok siya. That word nahadlok, dihang bahina nawala ang dominion. Nawala ang authority niya over the things. Nahadlok siya. Fear came in, nalunod siya. Mas ni worse ang iyang problema, wa na siya kagunitan nga sakayan, naunlod pa siya. May langgani kay kining Ginoo puno gyud sa grasya. Amen?
kung iyaha ka sa Dios, unya sayo atong pamaagi nga mo iskapo tas problema, pero kay ang Dios puno sa grasya, ang Dios di gyud na siya mo pasagad bisag makasala ta iya gitang luwasog. Amen. Pero mayon ang pag-istorya, ayaw tuguti nga makasala ka kay grasya ang Dios. Because the grace of God does not give you license to do sin. Ang grasya sa Dios mao'y nag-correct nato from doing sin. Amen? Dili ta mabuhat og sala kay ang Dios grasya. Ayaw jud og tuguti og ayaw tagai og dalan ang hiyawa. Don't give way to the devil. So kinana ko sa pamilya. Balik dali. When dominion ni abot na sa tao, over cattle, over all the earth, tanan-tanan, ningon ang Diyos pag-istorya sa verse 28, and God blessed them. Meaning, if you notice the sentence construction, nagsugod ang verse sa word nga, unsay sinugdanan sa verse, unsay nga word ang pinakauna? And. Di ba? And. Ang word nga and, kay sinugdanan, the word and denotes continuation. Continuation, ang sumpay, ang padayon. Meaning, humanya gitagag dominion and authority and power ang tao, after that, iyang i-bless. Iyang i-bless. And God blessed them. And God said unto them, be fruitful. Amen. Meaning, there is something in man na gibuhat sa Dios nga magbabungahon kita. Amen? Di kita, mingon nga, ay pobre na magugod, ay ultimo na magugod, wag sa kuy mahimo tao na ni. Ayaw! Do not limit yourself kay ang Dios nga naghimo nimo. You are able to do things that makes you are as a unique. Amen? Balik ka diri. Hallelujah. Gihatagan sa Dios o panalangin, and God bless them. Ni panalangin ng Dios. O biyan siya, be fruitful. Now, ang atong hibaluan nga ang tao kaliwatan ni Osmonako. Ang atong nahibaluan og nasayran sukad pa sa una hangtod karon siguro nga kaliwat gitang ni Adan. Amen? But I'm telling you, we are not created according to the likeness and image of Adam, but we are created according to the likeness and image of God. Not unto Adam. Because Adam was the origin, pero ang tinuod ang tao, gibuhat from God's likeness and image. Muna kung maingon sila nga, ay naakay sala, samtang ang bata ng tao nakasala ng daan kay, ay kaliwa betang Adan. No! Because Jesus died already on the cross. Your future sin and your sin to come is already paid once for all because of that death on that cross of Calvary. Di na pwede magpakamatay pagtusog ang Diyos tungkol kinapay mga bata na wala nang natao. Di na pwede. It was once for all. Munang gipahimungnuan ta karon. Kay nakabalo naman tas kamatuoran. Ayaw nagbuhat og sala. Wa na'y dagway sa sala ng atong pagabuhaton. Dalahigon ang Diyos. Hallelujah. Be fruitful, meaning, samtang magkinabuhi ka ilalom sa power and authority ang gihatag sa Diyos, kung ato nang gamiton sa gitawag og with wisdom, there will be a produce in us. Amen? One thing I na-bless ko ni Jet Mark, pamina mo pag-ayo. Na-bless ko ni Jet Mark because of this.
Wala siguro siya natudluan kung saan pagtagad o pagpadaghan og isda. Bagkanan ni ari siya diri kay nagatiman-timan kun isda diri. He has a lot of things, instruction nga. Ingon ani na pagpadaghan sa kuan, ingon ani na pagpa-fertile sa mga kuan. Ingon nang hidiyon tong iyang para mo kuan. Daghan siya nabalaan. And all those things wa gyud kabalo ana. Nga naman, there is nature in us and Dios, be fruitful. It does not mean bunga jud literal, but it talks about wisdom, knowledge, increase sa atong kinabuhi. Amen? Mo nang mag-wonder ka, siguro, may ka nga, kanang wala nag-eskwela, mga butol dyan na. No. Dili. Because we were created according to the likeness and image of God. Nagi-increase. Nagi-built-in wisdom. Gikan sa Diyos. Mo nang use your knowledge wisely. Vote wisely. Mga gina, no? Gipanalanginan sa Ginoo. Kami naman mga igsoon. Right after the dominion, God blessed the man. Sa diyang ang tao, nagkinabuhi na si Eden naman sa Eden, iyan nagigamit ang authority to always listen sa Ginoo. Nitong ang malilintal. Imagine na ha, ang tuyo sa malilintal is to steal the word, instruction sa Dios. Ang gitagaan instruction of word sa Ginoo si Adam. Meaning, there should be an attempt of the devil to tempt Adam. Tungod kay si Adam iyang gigamit ang authority of dominion to listen sa Ginoo, dili mo listen sa kaaway, wa gyud si Adam na tental. Di ba? Mo'y hinungdan si Eve pictures out the failure of man. Pero wala ko nag-ingon nga bayi ang nakasala. Adam still failed because one day nani gikasal sila sa Dios. Giminyo sila sa Dios and the two become one flesh. Meaning magkasinabot gyud sila o magsabot gyud sila unsa ilang pagabuhaton sa kada adlaw. Pero one day naagid ang wala pagkasinabot. Ngano man during the temptation, kung naa pa lang si Adan atong panahon na makahinumduman din niya yung asawa nga. Ayaw na, ayaw na, ayaw na. Diba? Because Adam was instructed by the Lord. Kanya, kaya wala man si Adan atong panahon na gitintal. Tanaw ang mga video clip, inyo mga tanaw sa mga YouTube, naaba ang lalaki dito, wala, diba? Meaning, naay panahon nga wa gyud sila nagkauban. Naay panahon nga wa gyud sila nagkuyog. Do nagi panahon sa atong panginabuhi nga di kita magkahiusag desisyon. Amen? Ang problema lang ni anang panahon na kun di ta magkahiusag desisyon, ang asawa lay desisyon, ang bana lay desisyon, ang maayong buhaton sa panahon nga dili ta palag desisyon, moduol ta sa Ginoo. Amen? Kaysa pagduol na to sa Ginoo, dili ta palag desisyon, unya moduol ta sa Dios, anang panahon na nagkapareha na ta desisyon. Ang pagduol sa Ginoo. Nya sa diha mo duol sa Ginoo, hiusahon ang ato mga desisyon sa Dios. Pero one day si Adam o si Eve wala nagkasinabot silang desisyon. Si Adam siguro na makiro, si Adam nagpakaon siguro og nagpunsa siguro dito sa mga hayop. Si Eva pud nagsuroy-suroy sa mga wow, kanindot sa napagya. Sige tayo ka ng bulakan. Queen of the Night. Kanindot sa Queen of the Night, kanindot sa tulang, tugas mayana, dublikara, pagkabunod, tudag bunga. Ingon anak. Ano kay kinipati? Ang laki dyan, ang bukas karabaw, hindot sa baka mo nga. Pangin ang kasagaran sa laki no. Kandi ko, dako asturo. Mo na natural, ingon na na, di ba? Karena mga bayi di kina maipog dako kayong karabaw, dako kayong kuan. Di kina sila kayong maipog na, pero mga lalaki, kanindutan na tayo bakang ng anak na dako. Mga ganyan kasagaran, so wala sila nagkasinabit atong panahon na. Suri si Adan dito, suri po si Koskikas. And there was the devil, naka-chance. Ningon lagi sa pasumabot, don't give way
to the devil. Pero itong panahon na wa sila kasi nako. Kung nanidoon sa tanas dito sa babae, di man sa katraka sa lalaki, pero sa babae. Mana. Ay ang babae kay wala man napahinumduman kay lagi gamito pa itong rason. Malimot mo magtagod, kay tawar mo magtagod. Di ba? O manin na itong rason. Kasi wala ka na itong Domingo. Tawar mo magtagod, malimot mo magtagod. Muna yung rason na ito. So si Iba nagkalimot sa instruction. Nagihati siyang bana nga. Dahil ayaw gibigay kawan ng kuwan ha. Dili na pwede. Nagkabalo si Iba, dili na pwede. Kanya kaya nadugangan man ang instruction. Ang sugo sa Ginoo nga, dili pwedeng mukaon pag abot ng Iba. Di gani may pahikapon, di gani pwedeng muhikap. Nadugangan na. Kaya kanila laging makalimot niya. Naghinom, ay mo dito niya, madugangan na noon. Kaya dili mas insakto. So naka-chance ang devil. Distill niya. So ang authority and dominion is to listen na sa voice of the devil, not unto the instructions ng Ginoo. Manang atong panahon na wala nakapenetrate ang Spirit of God dito ni Eve because of this authority. Arita sa atong lower version. Kamong ginikanan, namagid mo yung mga anak, napon ni anak. Kanang magsugo mo sa inyong anak nga dong, kani buhata dong ha? Mani buhata, mani ikaw, mani magkabuka, ikaw magbugha ka. Dahil ikaw may mga bukas. Pero naagi pa na ang anak ko yung ako'y nangabuga niya, siya na po yung puan. Di ba? Naagi mga panahon ng mga anak. They choose not to listen, but to insist their authority not to follow sa instruction. Naagi panahon ng anak. Maunang mga sipyat. Muna nahitabo diri. So kung masipyat ang panalangin sa Ginoo, di na noong ang panalangin. But it will become a whip, bunal, rod na sa Ginoo. Muna instead, ang blessing na sana, naging bato pa. Kung sa nahitabo ni Adan, gi-bless na unta sila because they use the authority of God. But here comes the devil. Ilang makita ang chance na maminaw sila. Ilang authority, maminaw man diri. Lingon ang Ginoo, I walk early in the morning sa garden. Nangita sa tao niya. Nawala pa ng tao. They use their dominion to hide. Nangago. Diba? Nangago sila. Wala sila nangita o naminaw sa Ginoo. Nanago sila. They choose to live on their own. So ang nahitabo, mga igsoon, pagkita sa Dios, ay kay mao man ini inyong gibuhat. Kay ikaw di lalaki na mina man kasi mga sawa, kinahanglan kang maghago nga makakaon ka pinaagi sa pagpatulong sa imong singot. Ang babae kay namina man pud sa kuan. Ulog di Satanas, sugod karon manganak ka, magsakit ka. Mag-labor ka, mag-pain ka sa pagpanganak. Kung mag-imagine ko usahay sa istorya ng Roy. Nga kung sino rin yung mga anak, mga anak magkatawa ko usahay. Nakapit concept siguro rin nga balik sa una ba sa mga panahon ni Adan nga kung ang sakit o tag mga anak wala pa nagkasala. Pero pinagkasalaman, sakit hindi mo lang. Sa ngayon siguro rin. Yan sakit yan ang mga anak. Hindi yung bits yan. O ang bitin nga naglingla ngayon ng Diyos. From now on, inunglo ka sa tanang mga hayop sa yuta. Karon, magkamang ka, pinaagis imong tiyan, magkaon ka sa abog sa yuta. Kung ang tao, iyang authority, iyang gamiton sa dili pagpaminaw sa instruction sa Diyos, instead blessing, curse. Maramang gina. Kung dili panalangin, tunglo. Kung dili tunglo, panalangin. Kung dili grasya, disgrasya. Naagi na iterm na disgrasya, no? Maramang dyan na. Kung dili wala, tuumang po. I'm telling you, from God, dominion, authority, and then blessing.
Pero usahay kung dili ta mag-agpas ta sa blessing ra sa Ginoo, unya dili na gamiton ang authority nga gihatag sa Dios. Pangayo kay pakatagaan ka. Sige tag-agpas sa panalangin niyo, lati pangayo sa Ginoo. Ang akong punto nga sige tag-agpas sa panalangin niyo, lati ampo-ampo. Pero sige tang kuan panarbaho niyo, lati ampo-ampo, sige tag pamitag pang-apply kay nya wala tay ampo-ampo, maglisod gid ana. Amen. Isa kung saan ito pagpaningkamot sa kalibutan kung wala kay ampo-ampo nga sa Ginoo without submission to His sovereignty. Lisod kayo. Lagi kayo panalangin. Ano akong tapos ang mga insident na nasa kabuntagon? Let's give God sa iyang pagka-sovereign. Amen? Use your authority na gihatag sa Diyos and to submit unto Him. Hallelujah. Kung iyong tanawon ang verse 29-30, ang tanan gihatag sa Diyos, it's good for them, for the man. Gihatag sa Diyos because blessing. But pasabot kung imong sa pag-ayo, kung wala gamita sa tao ang authority, kung gigamit sa tao ang authority niya dili pagbinas sa Ginoo, instead nga blessing mo dili na blessing, meaning ang tanang mga butang dili makaayos iyang kinabuhi. Ang tanang mga butang inuhiling sa iyang kinabuhi. Manangin takas kabuntagon, use your authority to glorify God. Amen? Akong point, submit unto the Lord, and He shall direct your path. Ginoong Diyos, gipasalamatan ka na mo, Father God. Nining taknas kabuntagon. You know the numbers of our days. Matod pa ni Salmista David, you are familiar with our ways. Because one of your attribute is that you have this foreknowledge. Nakabalo ka sa unahan. Sa among kinabuhi, Ginoo, wala ni kasayuran kung unsay among ugma. Wala ni kabalo kung unsay among ugma. Pero nakabalo mi ang among ugma nga diha kanimo, Ginoo, sigurado. Ningon ikaw sa imong pulong, Ginoo, in Matthew chapter 6. Nga dili magkabalaka sa among ugma. And let the morrow worry about it. In John chapter 14, do not let your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. Ikaw nagsulti ko Diyos. Niyang takas kabuntagon, Lord, among gisabitar diya kanimo, Ginoo, ang among authority to fix our eyes unto you, to give our life back unto you, Lord Jesus. Salamat Ginoo sa imong pagpahinumdum kanamo nga kami di ay gikan kanimo, Ginoo, liwat kanimo, O Dios, from your own image and likeness. Nga there is power, there is strength built in us. Dalaygon ka, O Dios. That is why imong gipursu ang tao, imong giagpas ang tao, because there is something in us nga imong giagpas, and that is the life na gikan kanimo, Ginoo. That is the breath na gikan kanimo, Dios. Pasidunggan ka namo, Ginoo, balikan ka namo, Dios, sa tanang himaya ug dumog sa walay katapusan, sa gamhanang ngalan ni Kristo Jesus. Sa gamhanang ngalan ni Kristo Jesus. Amen.